Gentle reminder lang po na ang Pilipinas ay merong 18 trillion pesos na utang. Ibig sabihin ang bawat Pilipino ay merong 150,000 pesos na utang. Alam niyo ang mahirap dito, hindi lang ang mga Pilipinong buhay na, pero pati ang mga Pilipinong hindi pa pinapanganak, bago pa ipanganak, meron ng utang. Diyan po nakatayo ang bansa natin sa utang, utang, utang. Now, marami kasing Pilipino ang hindi nakakaintindi kung ano ba yung utang ng Pilipinas. At saka paano ba nagbabayad ng utang yung Pilipinas. Kasi ang madalas na ginagawa nila, dinidistribute nila yung utang sa number of Filipinos and kino-compute nila kung gaano karami yung utang ng current generation, next generation, so on and so forth, blah, 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 so on and so forth. But that is not how we pay our debts. Misconception number 1. Kapag may utang ang bansa, bawat Pilipino may utang. Kasi ang iniisip ng mga Pilipino, magpapadala ng summon, bill, yung gobyerno para, oy, ito yung kailangan mong bayaran para sa utang ng Pilipinas. Hindi ganon. Instead, hahatiin yung utang doon sa kinita ng gobyerno, sa tax, sa tariff, sa fees and licenses, in overall capacity ng bansa natin na mag-produce, including yung economic growth. Kasi doon nanggagaling yung kita ng bansa natin as a whole. And yan, utang na yan, hindi yan utang individually per se. Utang yan ng buong Pilipinas. The economy pays the debt, not the individual citizens writing the check to creditors. Okay, misconception number 2. Large debt means the country is poor. Well, not necessarily. Alam nyo ba ang Japan ang may pinakamalaking utang as a country? Now, ang mas mahalagang question dito is, can the country afford to pay the debt? 'Di ba? May dalawang bansa. Yung isa may 50 milyones na utang. Pero kumikita naman yung bansa ng 100 million every year. Ngayon, yung isa may utang 1 million lang. Pero ang kinikita naman nila 20 mil lang per month. See the difference there? So, it's not about how big the utang is, but ang goal kasi doon is mapalaki yung income natin as a country. 'Di ba? Kaya nga tayo umuutang para gamitin yan sa infrastructure and kung ano-ano pang programs that will later on build the next generation para makapag-produce ng mas malaking income as a country. Gets? O ngayon, tulad nung panahon ni Noynoy, underspending ang gobyerno natin. So kung mag-underspend ka, anong proyekto yung magagamit ng next generations? Yan nga. Now, ang pinakamagandang example dito is yung Japan. Japan has the biggest debt to GDP ratio in the world. Pero bakit pinapautang pa rin sila? Because yung kakayanan ng Japan na magbayad dun sa utang is solid. 'Di ba? May magandang economy yung Japan. May stable na gobyerno. High productivity. Yung mga citizens nila kahit kukunti lang sila. 'Di ba? Yung corruption mababa. So, walang problemang pahiramin yung Japan kasi alam ng mga nagpapahiram kung saan mapupunta yung pinahiram nilang pera at tiwala sila na makakapagbayad yung Japan doon sa bilyones or trilyones nilang utang. Speaking of utang, alam niyo po ba ng panahon ni Noynoy Aquino nakapagpahiram po tayo ng milyon-milyon sa ibang bansa? Wow! So, alam niyo rin ba na yung gobyerno ni Noynoy underspending? Ibig sabihin, hindi gumagastos sa kung ano yung dapat gastusan. Diba? So, anong silbi nung natipid mo kung in the future wala ka namang magagamit na infrastructure para mas mapalago mo yung kakayanan ng bansa mo na mag-produce ng value? See?
Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.